Makikita natin dito ang mga seryoso at pinagpapawisang mukha ng 5 starting players ng Shohoku. Mababakas sa kanilang mga mata ang tindi ng kaba at bigat ng presyon sa labanang ito. Chapter 234 hanggang 235 Breakdown. Nagsisimula pa lamang ang second half ngunit agad na nagpakawala ng 3 si Sawakita. Dahil dito, naagaw ng Sano ang bentahe sa score na 37-36. Hawak ngayon ni Ryota Miyagi ang bola at tinatangkang kalmahin ang kanyang kupunan, ngunit hindi pa nila alam ang sakunang paparating. Boom! Isang malaking aksyon. Pagkatanggap pa lamang ni Miyagi ng bola, agad siyang dinumog ni Fukatsu at Sawakita. Sinasalubong siya ng isang matinding double team at itinutulak patungo sa gilid ng court. Wala siyang kawala sa mga bisig ng nagdedepensa. Makikita ang buong larawan ng taktika ng Sano, ang kanilang kinatatakutang full court press. Wala pang ilang segundo iniipit na nila ang buong opensa ng Shohoku sa likod ng court. Sumisigaw ang mga manonood dahil naintindihan nilang naistapusin agad ng Sano ang laban sa pamamagitan ng pagubos sa lakas ng Shohoku. Sa patuloy na pag-ipit ng dalawang magagaling na guard, nawalan ng balanse si Miyagi. Sa kanyang desperasyon na mailabas ang bola ay naagaw ito ni Sawakita. Nagulantang ang mga manunood sa pressure na ipinapamalas ng mga kampeyon. Ginamit ni Sawakita ang kanyang pambihirang athleticism upang umatake agad sa ilalim. Walang pag-aalinlangan siyang lumipad patungo sa ring para sa isang madaling layup. Napag-iwanan at walang nagawa sina Rukawa, Mitsui at Sakuragi. Pasok ang bola, umakyat ang score sa 39-36 pabor sa Sano. Sumasabog ang hiyawan ng mga taga-suporta ni Sawakita habang makikita ang labis na pagkagulat at takot sa mga miyembro ng Shohoku bench. Isang nakapanlulumong simula para sa ating mga bida. Sa pagtatangkang i-inbound muli ang bola, nahirapan ng labis si Mitsui. Halos tawagan sila ng referee ng 5-second violation bago niya naipasa ng mapanganib ang bola kay Miyagi. Makikita si Coach Anzai na seryosong nagmamasid, nababasa niya ang matinding banta. Muling naipit si Miyagi sa isang nakakasakal na double team. Pinagpapawisan siya ng malapot at nahihirapan, ngunit sa kanyang isipan, idineklara niya ng may matinding tapang. Ako ang pinakamagaling na guard sa Kanagawa. Hindi siya magpapatalo ng walang laban, isang nakakatawang eksena mula kina Maki at Fujima dahil sila din ay mga point guard sa distrito ng Kanagawa. Sa pagtatangkang gamitin ang kanyang bilis upang makalusot, bumangga si Miyagi sa mahigpit na depensa ni Sawakita. Ang hatol, offensive charging laban kay Miyagi. Isang malaking dagok dahil nakuha muli ng Sano ang bola nang hindi nakakatira ang Shohoku. Napakomento naman si Maki na parang nagsasabing, marami ka pang kakaining bigas Miyagi. Gaya ng inaasahan, ginagamit ng Sano ang momentum. Makikita si Matsumoto ang number 6 na pumoporma para sa isang mahusay na jump shot. Swak, 10 puntos na ang lamang ng Sano, 46-36 at ang pinakamasaklap, 2 minuto pa lamang ang lumilipas sa second half. Bakas sa mukha ng buong koponan at bench ng Shohoku ang matinding kaba at kawalan ng pag-asa. Patuloy ang pananalasa at hindi binibigyan ng Sano ng pagkakataong makahinga ang kalaban. Napagtanto ng mga manonood ang isang malagim na katotohanan. Hindi pa nakakapuntos ang Shohoku kahit isa at hindi man lang nila madala ang bola sa kanilang sariling ring. Nagbigay ng pahayag ang kupunan ng kainan. Pinuri nila ang depensa ng Sano na mas malakas pa kaysa noong nakaraang taon. Napansin din nila na mas mababa ang defensive stance ni Fukatsu kaysa kay Miyagi na nagbibigay dito ng bentahe. Binalaan ni Maki na kapag lumaki pa ang lamang, tuluyan ng matatapos ang laban. Makikita sa wakas si Hanamichi Sakuragi na galit at sinisigawan ang kanyang mga kakampi dahil hindi pa niya nahahawakan ang bola kahit minsan. Samantala, makikita ang kalmado ngunit malamig na taktika ng coach ng Sano. Nais niyang palawakin ang lamang ng hanggang 20 puntos upang tuluyan ng wasakin ang moral ng Shohoku. Magsisimula tayo sa matinding pressure. Tingnan ninyo, muntik na makol ng 5-second violation si Mitsui sa pagpasa ng bola. Sa sobrang kaba at kadesperaduhan, ipinasa niya ito ng madalian kay Hanamichi, ngunit nabasa ito agad ng kalaban. Pambihira, mabilis ang turnover agad para sa Shohoku. Boom!
Isang napakabilis na steal sa ere para sa Sano. Nagulat ang buong stadium pati na rin ang mga manlalaro ng Shohoku. Dito natin makikita kung bakit itinuturing na kampeon ang kuponang ito. Ayun na naman mga kaibigan, naiinis na ang ating henyo dahil laging naaagaw sa kanila ang bola. Isang matinding interception muli mula sa Sano. Kitang-kita ang gulat sa mukha ng Shohoku. Nawawala sila sa kanilang porma at magulo ang decision-making nila kapag napre-pressure. Swish! Wala pang ilang segundo, panibagong puntos na naman para sa Sano. Umuugong ang buong arena sa lakas ng hiyawan. Tingnan ninyo ang scoreboard, nasa 36-48 na ang laban at 17-41 pa lang sa second half. Hindi makahinga ang Shohoku sa tindi at bilis ng opensa at depensa ng kalaban. Dito na natin hihimayin ang taktika. Ipinapaliwanag ng coach ng kainan ang mekanismo ng kinatatakutang zone press. Sa pamamagitan ng diagram, makikita natin kung paano nila pinupuwersa ang ball carrier sa gilid ng court. Gagawa sila ng mabilis na double team upang limitahan sa isang pass option lamang ang kalaban. Napakatalinong estratehiya. Kung susubukan mong ibalik ang pass, may nakaabang na kalaban upang mag-intercept. Paano naman kung long pass papunta sa kabilang ring? Mayroon ding Sano player sa likod na handang sumabat nito. Wala talagang lusot ang sino mang maiipit dito. Isang perpektong execution. Mula sa itaas na anggulo, makikita natin ng malinaw kung paano sinabat ng Sano ang long pass ng Shohoku. Eksaktong-eksakto sa ipinaliwanag na taktika kanina. Sumabog muli ang sigawan ng mga taga-suporta. That's what happens. Ikan nga ni Coach Takato ng kainan. Walang takas ang Shohoku. Walang preno ang Sano. Isang mabilis na fast break muli matapos maagaw ang bola. Ngunit ang mas nakakatakot dito ay ang epekto sa isipan ng mga manlalaro. Ipinapaliwanag dito na kapag naharap ka sa ganitong uri ng depensa, masisira ang iyong katinuan, mawawala ang iyong judgment at sa huli guguho ang iyong kumpiyansa at lakas ng loob na umatake. Matinding mental torture ito para sa Shohoku. Hindi maikakaila ang Sano ang pinakamabilis na koponan sa buong Japan at ang zone press ang kanilang pinakamalakas na sandata. Dahil sa sunod-sunod na pagkakamali at hirap ng kanyang mga manlalaro, napilitan na ang veteranong si Coach Anzai na humingi ng timeout. Kailangan na nilang maampat ang pagdurugo bago patuluyang lumayo ang laro. Ngunit bago pa man tumunog ang silbato para sa timeout, nakapuntos muli ang Sano sa harapan mismo ni Captain Akagi. Kitang-kita ang pagkadismaya at pagod sa mukha ng mga manlalaro ng Shohoku. Bakas ang sentimiento nilang hindi man lang tayo makagalaw kahit isang hakbang. Talagang sinasakal sila sa depensa. Pumasok muli ang bola, basket counts. Tingnan ninyo ang scoreboard. Lumubo na sa 36-50 ang iskor pabor sa Sano sa loob lamang ng napakaikling oras. Umuugong na naman ang hiyawan sa buong stadium habang ipinagdiriwang ng Sano ang kanilang napakalaking bentahe. Bakas ang matinding pagod at kawalan ng pag-asa sa mga mata ng Shohoku, lalo na sa hirap na si Mitsui. Sa kabilang panig, mataas ang enerhiya ng Sano at nagbibigayan pa ng high fives para kay Matsumoto. Sa wakas, tumunog na ang buzzer para sa charge timeout ng Shohoku, isang kinakailangang sandali upang makahinga mula sa pananalasa ng Sano. Ipinapakita muli ang scoreboard 36-50 at 17-23 na lamang ang natitirang oras. Napansin ng mga mamamahayag ang pambihirang bilis ng pangyayari. Sa loob lamang ng 2.5 minuto, bigla ang nakagawa ng 14 na puntos. Naabante ang Sano, isang napakalupit na pag-arangkada. Nakapanlulumo ang eksena sa bench ng Shohoku. Lahat sila ay nakayuko, balot ng pawis at walang imik habang nagtatanong ang naratibo. Tapos na ba ang laban? Makikita natin ang matinding kaba sa mga mukha ng starting five, pati na rin ang malalim na pag-iisip ni Coach Anzai. Nakatitig ng seryoso sina Hanamichi at Rukawa, samantala patuloy ang pagsusuri ng mga nagmamasid. Ipinapaliwanag nilang napakalalim ng bench ng Sano. Maaari na sana nilang ipahinga ang kanilang mga starters dahil malaki na ang lamang. Ngunit ayon sa matandang tagamasid, kung siya si Coach Domoto, hindi niya luluwagan ang tali. At dito lalabas ang pagiging ruthless ng Sano. Pilit na idinidiin ni Coach Domoto sa kanyang mga bataan, ito na ang pagkakataon. Alam nila na hindi pa nakakatira kahit isang shot ang Shohoku sa buong second half. Wala silang balak magbigay ng awa at gusto nilang tuluyang durugin ang kalaban habang mahina pa ito. Ito ang tinatawag nating killer instinct.
Puno ng enerhiya at determinasyon, bumalik na ang Sano sa court bit-bit ang kanilang malakas na battle cry. 1, 2, 3, Sano. Pinuri ng coach ng Mayho si Coach Domoto sa pambihirang pag-unawa nito sa laro. Alam nitong kahit 14 ang lamang, may laban pa ang Shohoku. Ngunit kapag pinaabot ito ng Sano sa 20 puntos, garantisadong babagsak na ang buong moralidad ng Shohoku. Bago tayo magtapos ay shoutout muna sa mga nag-comment noong nakaraang slam dunk video natin at ingat na rin po sa masamang panahon. Take care po sa lahat and God bless.